Sama po natin sa ating panalangin ang mga naghandog ng misang pasasalamat. MME Connections, Mr. and Mrs. Pasha, Mr. and Mrs. Obet and Marian Malixian family, Mrs. Seni Rocafort, Alcantara and family, Lipa Laundry House, Francisco and De Jesus family, Jesus and Marcy Medina, Evelyn Lasaga, Candelario and family, Elizabeth De Jesus and family, Vihandre Francisco family, Etot and Marie Kapunitan and family, Che Kapunitan and Bunny McKinis, Rose Kapunitan, Manaksa and family, Kira Marie Faith Buenviaje, Teresita P.E. Benito, Erleo Andrea Marie Buenviaje, Flora de Guzman and family, Virginia Basas, Caldo and Lirio family, Reynaldo and Amelia Bautista, Pablito and Emelda Balmes, Mr. and Mrs. Arcadia, Dante and Rich Daniel Toralba, Divine Fresnido and family, Pablito and Bingli Buit and family, Bert Montero, Mr. and Mrs. Ronnie and Josie Malihan and family, Judy Makasaet, Malunay and Caldo family, Evelyn Ramirez and family, Ray and Hazel Espino, Benjo and Elda Aquino, Pablito and Imelda Balmes and family, Jason Hernandez Ilagan and family, Benko family, Normita Oyales Isagani Cathedral and family, Sonet Gonzalez, Mr. and Mrs. Antonio Tedosila and family, Mr. and Mrs. Mark Magpantay and family, Jose Mendoza, Romeo Jordan Alonso, Ronald and Syvel Pinpin, Emelita Kianza, Edwin Chona, Esha Dian, and Manuel Bertuccio, Dr. Virgilio Lasaga, Florencio and Telma Malihan, Nenet de los Reyes. Natatanging kahilingan ni na Margie and Carol Staff, Sir Niles Brace, Elizabeth Encinas, Esther Makatangay, Emma Makatangay, Janice Jovel Gallego, Ronaldo and Celeste Punsalan, Roberto Angelo Candelario and Rudolph Angelo Lazaga Candelario, Dr. Virgilio Lazaga, Pedro Lazaga, Lazaga and Candelario family, Emma Dinglasan and family, Etot and Marie Kapunitan and family, Che Kapunitan and Bunny McKinis, Rose Kapunitan, Manaksa and family, Lovelyn Meshinuevo, Michelle Ang and family, and Pamela Lucioto family, Dania Comia and family, Genova Productions Marketing, Joanna Lin, Gitaykon Logistics Corporation, Geo Food Services Incorporated, Geo Fuel Corporation, Attorney Carlo Navarro and family, Violi Navarro and family, Linda Kimo, Kira Marifate Buenviaje, Teresita Fe Benito, Erleo and Rhea Marie Buenviaje, Rose Ann Barion, Cerila Bourbon Rosauro and Clarice Bourbon, Joel Alili and Mary Melissa Alili, Jaisel Maritores, Tandang Cucho Tanay Project, Shirley Rojas, Sofia G. Benaventura, Angelo Denise Abrico and Royston Garcia, Princess Diana sa kagalingan ni Manuel Monaales Sr., Hans Allen Dinglasan, Maria Evelyn Dinglasan, Jembo Tuando, Ruby Angelique Lazaga Candelario, Teresita Fe Benito, Roniel Diana Aguila, Celi Carimpong, Julian Andrew Bernardo, John Lawrence Bernardo, Camille de Guzman, Gerardo Francisco, Delia Francisco Gerardo, Francisco, Reynaldo Francisco, Estrella de Jesus, Jacob Ethan Primero, Lervin Louis Medina, Marianita Alcantara, Blesilda Llamas, Marian Roosevelt, Marina Castillo, Stella de Macuja, Andre Benco, Teodora Macalintal, Dan Gonzales, Rodolfo David Jr.,
Edgar Kapatan. Para sa agarang paggaling ni Napoleon Nieto, Delia Colaste, Julian Bernardo, Camille Guzman, John Lawrence Bernardo, Henry Suasilio, Hermilo Peralta, Victoria Peralta and Marino Chonco, Jacob Ethan Primero, Aileen Monsanto, Anferny Chris Miraflor Bangis, Norma de los Reyes, Rizel Honrade, Aileen Monsanto. Para sa mga kaarawan ni Ann Dominic Pamplona, Jocelyn Quintos, Apolonio Escubio, Jocelyn Quintos, Josie Ambrosio, Josie Caspellan, Garizaldi Belahadia, Dr. Michael Angelo Acosta, Paul Joseph Villanueva, Dr. Virgilio Lasaga. Ganon din para sa anibersaryo ni Renato and Laura de Ocampo, Eugene and Ellen Juliano. Para sa mga yumao nating kapatid, na sina Father Ezekiel de Maculangan, Father Platon Tolentino, Mrs. Freddy Consunhi, Dr. Karen Gonzaga, Jose Bautista, Ernesto Gonzaga, Adelaida Gonzaga, Bienvenido Gonzaga, Jose Malolos, Atanasio Malipol, Bienvenido and Conchita Villegas and Melanio Sanchez, Antonio Dinglasan, Estel Dinglasan, Mariano Dinglasan, Beatriz Gutierrez, Jeff Gutierrez, Edith Comilla, Kenneth Cooper, Joan Cooper, Emalina Mendoza, Isabelito Sanchez, Crispina Bautista, Renato Federico, Ethan Jacob Hernandez, Cynthia Roqueño Monzon, Raul de Guzman, Leticia Onghoko, Raul Roberto de Guzman Henobebali, Juanito Elena Monica, Joan Bernardo, Ligaya Francisco, Maximiliano Francisco, Percival Francisco, Jerwin Francisco, Maria Bernadette Francisco, Carlito Malihan and Menandro Palma, Marnie Enriquez, Jan Cristi de la Rosa, Thomas Vincent Castillo, Leonardo Kahinihinan and Pilar Kahinihinan, Ambrosio Madlangbayan, Adolfo Sayo, Mario Helen and Vicente Vigo, Felix Catalino Teresita, Mena, Subol and Onofre Marudo, Norman Palangka, Odeta Samson, Nenita Avellinida, Mercedes Pavis, Benjamin and Hermin Panganiban, Santa Gutierrez, Victor Segundo, Artemio and Noli, Joseph and Liberty Dalisay, Rufino, Constancia, Isabelo, Ludivina, Veneracion and Rio Grace. At isama din po natin sa ating mga dalangin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Panatilihin po natin ang katahimikan at diwa ng pananalangin bilang paghahanda sa banal na misa. Have mercy
Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, He will give it to you. Behold, I knock and seek and ask for the grace. Oh, Sacred Heart of Jesus, tender and loving to your people, have mercy on us. Have mercy on us. I put all of my trust in you. Grant us the grace we ask you through the Immaculate Heart of Mary, your tender mother and ours. Oh, my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Oh, Sacred Heart of Jesus, I trust in you. Oh, Sacred Heart of Jesus, I trust in Oh, my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and you will receive, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Oh, Sacred Heart of Jesus, tender and loving to your people, have mercy on us. Have mercy on us. I put all of my trust in you. Oh, my Mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kapiyastahan ng mahal na poong San Jose. Kaya nga, hilingin natin ang kanyang tulong, ang kanyang panalangin. Ialay din natin ang misang ito para ho sa ating mga natatanging intensyon o kahilingan, mga tao na nais nating ipanalangin para sa ating mga mahal sa buhay, para sa mga may sakit o karamdaman at sa kanila'y nag-aalaga, para sa lahat ng OFWs, para sa lahat ng mga frontliners, para sa ating bansa, sa ating mundo, dahil sa pandemya na ating pinagdadaanan. Mga kapatid, ating hilingin ang tulong, biyaya ng ating mapagmahal na Diyos. Upang tayo rin naman ay maging marapat gumanap sa gawaing ito, mga kapatid, atin ding aminin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Puri sa Diyos sa Kaitasan, at sa sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-agis
Silipin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang Jesucristo, ang katasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan, noong ito ay iyong simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan. Pakundangan sa kanya ring panalangin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo sa iyong mga anak, ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan, magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Lahi niya ay walang wakas, kailan may hindi lilipas. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Sabi mo, O poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at sa iyo ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayon siya'y pinawalang sala. Kaya nga ang pangako ay naibabatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, "Ginawa kitang ama ng maraming bansa
Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo, kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya ay pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Purihin ang buong mahal, ang kanyang kabutihan, mapalad ang tumatahan sa templo ng buong mahal, nagpupuring walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasiya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito ay papangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto po sa parokya, Pambansang Dambana ng Santo Padre Pio, magandang umaga ho at maligayang pagdating po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Magandang umaga din ho sa lahat ho ng sumusubaybay po sa atin pong Facebook Live o FB page. At sa lahat din po ng nakikinig po sa 95.9 Radyo Totoo, ang radio station po ng atin pong Archdiocese. Ngayon pong araw na ito ay kapiyastahan o dakilang kapiyastahan ni San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na Birhen, asawa ni Maria. Si mahal na poong San Jose po ay itinuturing din pong patron ng ating pong Archdiocese, ng Archdiocese ng Lipa. Mga kapatid, bilang pagpaparangal sa mahal na poong San Jose, palakpakan po natin siya, mga kapatid. Mga pagdinilay. Unang bagay, man of action. Action man. Bakit po? Si San Jose ho, di sila ho'y sa mabuting balita nakatakda na hong pakasal. Pero natagpuan na nagdadalang tao si Maria.
ay ang plano niya, hihiwalayan ng lihim. Pero sa kanyang panaginip, ang anghel ng Panginoon, ang sabi sa kanya, ang instruction sa kanya ng anghel ng Panginoon, Jose, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat ang kanyang dinadala ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ano yung sabi doon sa mabuting balita? Nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel ng Panginoon. Yun agad ang kanyang ginawa. Yun agad ang kanyang aksyon. Ano pa? Bukod ho doon, ano pa yung kanyang mga ginawa? Noon hong dinala ni Jose ang kanyang mag-ina doon po sa Bethlehem. At nung nalaman po natin nung sila ay naghahanap ng bahay at walang matuluyan, buntis na noon si Maria, ay walang mapuntahan. Saan sila nagpunta? Doon sa sabsaban. Doon ay nabot ng panganganak. Siyempre bilang asawa, gagawa siya ng paraan para man lamang merong matuluyan yung kanyang asawang buntis nung gabi na yon, nung araw na yon. So yun ang kanyang aksyon. Ano pa? Yung flight to Egypt. Yung dinala. Yung kanyang mag-ina doon sa Ehipto. Bakit? Kasi may plano itong si Herodes na ipapatay. Yung lahat ng panganay. So gumawa ng paraan gumawa ng aksyon itong si San Jose. Nung sila'y nagpunta sa templo, nawala si Jesus. Nawala yung bata. Hinanap nila. Balikan natin doon. Anak natin to, hanapin natin. Aksyon na naman. Mahal na po ang San Jose. At ito pa, sa kanyang ordinaryong buhay, siya isang karpentero. Diba? Simpleng trabaho. Pero marangal na trabaho. Naging mabuting karpentero. Man of action. Yan po si San Jose. Hindi ho siya tamad. Merong paninindigan, responsable. Yung ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos na mga gawain ay kanyang pinagsumikapang gawin para sa ikabubuti ng kanyang itinuturing na anak na si Jesus. Ginawa niya at nagpakita siya ng pagiging mabuting ama at asawa. Ginawa niya yon bilang pagsunod din sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga ho, kung atin pong mapapansin, yung isang kapiyastahan ni Saint Joseph ay yung May 1. Saint Joseph the Worker. Si San Jose ang manggagawa.
Pero yung palang kanyang pagiging manggagawa ay hindi lamang bilang pagiging isang karpentero. Ang kanyang pagiging mabuting manggagawa ay yung paggawa pa niya ng marami pang kabutihan na kanyang ipinakita sa kanyang asawa at sa kanyang itinuturing na anak na si Jesus. Napakasimple ng itinuturo sa unang bagay na ito. Ang paggawa ng kabutihan, ang aksyon na mabuti, ang gawang mabuti. Kaya isang magandang paalaala ngayong kapiyastahan ni San Jose, mga kapatid, ako bilang pari, ikaw bilang lay, may asawa o wala, pare-pareho po tayong gumagawa. Pare-pareho po tayong umaaksyon. Maliliit, katamtaman, malalaking gawain. Ang lahat niyan ay bibigyan ng aksyon. Ang lahat ng yan ay bibigyan ng gawa. Pero sa ating paggawa, sa ating pag-aksyon, ano ating ipinapakita? Ano ang kahalo? Ano ang laman ng aksyon na ito? Si San Jose, ang kanyang gawa, ang kanyang aksyon, may pagmamahal. Ang kanyang gawa, ang kanyang aksyon, may pagkalinga, may malasakit. Ang kanyang gawa, ang kanyang aksyon, may takot sa Diyos, may pananampalataya. Kaya sinasabi rin si San Jose, itinuturing na pangalawa sa greatest saint, sumunod kay Maria. Bakit? Ay ama siya ni Jesus eh. Asawa siya ni Maria eh. Kaya kung tutusin sa hanay ng mga banal ay parang may tuturing siya na pumapangalawa. Ay dahil nga ang kanyang gawa ay may pagmamahal, ang kanyang aksyon ay may takot sa Diyos, may pananampalataya sa Diyos. Kaya ano yung sinasabi sa mabuting balita? Itong si Jose ay isang taong matuwid. Simpleng bagay, mga minamahal na mga kapatid. Kumusta na ang aking aksyon? Kumusta na ang aking gawa? Kumusta na ang aking kilos? Sa mga tungkulin at responsibilidad na ipinagkaloob sa akin, ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Ito ba ay ginagawa ko ng may kabutihan? Ito ba ay ginagawa kong mabuti? Ito ba ay ginagawa ko ng may pagmamahal? Ito ba ay ginagawa ko ng kusang loob? At higit sa lahat, ito ba ay ginagawa ko ng may takot sa Diyos? At ito ba ay ginagawa ko alang-alang sa aking pananampalataya? Pagka ganyan ho ang ating pagsusumikapan na gawin sa ating mga aksyon at sa ating mga gawa, mga minamahal na mga kapatid, yan ho ay isa sa pinakamaganda at kalugod-lugod. Hindi lamang sa mata ng mga taong iyong pinaglilingkuran o ginagawan ng aksyon, kung hindi lalo't higit sa lahat, kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa unang bagay, habang tayo'y nakaka-aksyon pa, habang tayo'y nakakagawa pa, sana'y atin itong ibigay, gawin ng may pagmamahal at may pananampalataya, kagaya ng mahal na poong San Jose.
Amen? Action man. Man of action. Yan si San Jose. Sana tayo rin. Pangalawang bagay, mga minamahal na mga kapatid. Pangalawang bagay. Ang mahal na poong San Jose, doon nung isang araw, ako yung nagmisa kasama ko yung aking isang kaklasing pari. Kami po yung naimbitahan na magmisa po sa isang barangay na ang kanila rin pong patron ay mahal na poong San Jose. Ang nakalagay pong tema doon ay ito, Saint Joseph, Man of Charity. Pag sinabi po nating charity, man of love. Diba? Man of love. Man of charity. Ngayon din pong taong ito, Year of Saint Joseph, Year of Charity. Mga minamahal na mga kapatid, tama. He is a man or he was a man of charity. He was a man of love. Unang-una, love for God. Si mahal na poong San Jose, may malalim na pagmamahal sa Diyos. Alam po natin sa kasaysayan nung kapanahonan niya, siya ay sumusunod ng buong puso sa batas na tinuturo sa kanila. Pagpunta sa templo, pag-aalay sa templo, pananalangin, pagdadarsal, pakikinig ng tungkol sa mga batas. At yun, lahat ng yun ay pinagsusumikapan niya na sundin. Bakit niya ginagawa yon? Bukod sa kanyang nalaman at naituro sa kanya, dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Hindi lamang basta sa batas ng Diyos. Kaya niya sinusunod ang batas ng Diyos na itinuturo sa kanila dahil mahal niya ang Diyos. Kaya huwag tayong magtataka doon sa mabuting balita na atin pong napakinggan. Ang kanyang sinunod ay hindi yung kanyang plano na hiwalayan ng lihim. Ang kanyang sinunod ay ang kalooban o yung balita ng anghel sa kanya, yung sinabi sa kanya ng anghel. Bakit niya sinunod yun? Simply because of his love. Not for himself. Not for his plan, but because of his love for God. At huwag tayong magtataka kaya dahil malalim ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Meron na siyang great foundation. Malalim na ang kanyang ugat. Matibay na ang kanyang pundasyon ng kanyang relasyon sa Diyos. Kaya huwag tayong magtataka kung bakit siya'y naging mabuting ama-amahan ni Jesus. Kaya huwag tayong magtataka kung bakit siya'y naging mabuting asawa ni Maria. Kaya wag tayong magtataka, siya'y naging mabuting manggagawa. Kaya wag tayong magtataka, siya'y naging mabuting karpentero. Kaya wag tayong magtataka, sinabi sa mabuting balita, isang taong matuwid itong si Jose. Kaya wag tayong magtataka, magpahanggang ngayon, ang kanyang kabutihang ginawa nung siya'y nabubuhay pa, hanggang ngayon ay kinikilala. Patron ng maraming barangay dito sa Batangas, patron doon sa San Jose, patron ng Archdiocese of Lipa. San Jose, santo. Bakit? Because, bakit nangyari ang lahat ng yon? Bakit na ipakita niya? Simply because of his deep love for God. Kaya napakasimple. Man of charity, man of love. Nagawa niya ang pagiging man of action, good action,
Best action. Yung unang bagay, bakit niya nagawa? Simply because he is a man or he was a man of charity, a man of love. Mga kapatid, yan din po ang paalala sa atin. Please, be a man of love, be a man of charity. Una, sa Diyos. Pag malalim ang pagmamahal sa Diyos, sigurado ako, ang iyong gawa, ang iyong aksyon, ay pagsusumikapan mo na maging mabuti. Tatay, inay, pag ikaw ay may malalim na pagmamahal sa Diyos, magsusumikap kang maging mabuting tatay. Magsusumikap ka na maging mabuting inay. Asawa, may asawa ka. Pag ikaw ay may man of love, pag ikaw ay may pagmalalim na pagmamahal sa Diyos, hindi mo lulukuhin ng iyong asawa, hindi ka mangangalunya, hindi ka maghahanap ng iba. Bakit? Dahil sa pagmamahal sa Diyos. Pag may malalim na pagmamahal sa Diyos, pag may malalim na relasyon sa Diyos, pag namumuhay sa pag-ibig sa Diyos, ang kanyang gawa, ang kanyang aksyon ay tunay na magiging mabuti. At ang kanyang aksyon at ang kanyang gawa ay may gawa ng pagmamahal. Yan po si San Jose. He was a man of action, action man. And at the same time, he was a man of charity, a man of love. Mga kapatid, yan din po ang isang maganda nating pagnilayan ngayong kapiastahang ito ng mahal na pong San Jose. Na tayo ay magsumikap na mamuhay sa pag-ibig sa Diyos. Mamuhay sa pagmamahal upang ang ating gawa ay maging tunay na maging mabuti. Be a man or woman of love, of charity, so that you can be a man and woman of good actions. Dalawang bagay. Saint Joseph was a man of action. Second, Saint Joseph, a man of charity, a man of love. Sa kanyang tulong at panalangin, hingin natin na tayo'y kanyang ipagdasal, na tayo'y kanyang tulungan upang ang kanyang halimbawa ay atin ding mapagsumikapang isagawa. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, doon magmumulat paririto at hukom sa nangububuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikas sa libutan sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay. Mula sa lupa't bunga ng aming pagawang tinapay nito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman.
Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikas sa libutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang po may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang maasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang ng mahal na Birheng Maria ay sarinawang maganap sa aming paghahain. Na loobin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang kapiyastahan ni San Jose, kabiyak na puso ni Maria, niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Jose ang maasahan sa pananagutan, upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal, at para sa kanila'y si San Jose ay naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ka ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulak, sa pilayay ng palakan, at nakiramay sa lahat. Kung di kayo lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ngayong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos,
kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Awitin natin ngayon ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaitulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagliligtas ng aming Panginoong Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan ho kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan ho sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili po nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito si Jesus ang sa atin ay nagpapaalaala. Be a man of action, be a man of love. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot na amen. Hindi na individual ang pagsagot na amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isaalang-alang po ang tamang pananamit bilang paggalang sa banal na komunyon. Para sa mga tatanggap na komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay na sa ibabaw ng kanang kamay
ang magkapatong na kamay nasa tapat ng dibdib. Matapos may patong katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ng kanang kamay ang komunyon para isubo sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Ang isasagawang second collection mamaya ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Isugo mo poon ang iyong spirito at kami ay muli mong likhain sa pag-asa, pananalig at pag-ibig. Panginoon, kami iyong palakasin. Lumalapit kami sa iyo, poon. Uhaw namin, pawiing lubos. Sa aming puso'y ibuhos mo ang iyong pagpapala, poong bukal ng lahat ng biyaya. Isugo mo poon ang iyong spirito at kami ay muli mong likhain sa pag-asa, pananalig at pag-ibig. Panginoon, kami iyong palakasin. Tubig ka ng buhay, Espiritu Banal, dumataloy, bumubuhay sa banal mong sambayanan. Isugo mo poon ang iyong spirito at kami ay muli mong likhain. Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong pinakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag, ay lingapin mong lagi at panatilihin mong tumatanggap ng iyong kaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa nasa kanilang tahanan na hindi makatatanggap ng komunyon sa paraang sakramental at timpong darasalin ang panalangin para sa espiritual na pagkikinabang. Panginoong Isus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang sarili para sa iyo. Huwag mo hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Padre Pio. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo na makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa at takbuhan naming mga makasalanan.
Naunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung anong kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa, upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen, upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo, na kami pamagitan sa makapangyarihang Diyos, upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggal mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito, at higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon, upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan, ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtatalaga kay Poong San Jose, o maluwalhating patriarka at patron ng simbahan, o dalisay na kabiyak ng mahal na Birheng Ina ng Diyos, o tagapagpaalaga at malinis na Ama na nagkatawang tao, sa harapan ni Jesus at ni Maria, ikaw ay pinili kong maging aking Ama, aking tagapag-alaga at aking tagapagsanggalang. O dakilang San Jose, na siyang itinalaga ng Diyos na maging pinuno ng banal na pamilya, tinatanggap kita, nakikiusap ako sa iyo, bagamat di karapat-dapat ako sana ay iyong kupkupin sa iyong banal na tahanan. Idulog mo ako sa iyong kalinisinistang kabihak. Ipakiusap ako ng kanyang kupkupin bilang kanyang anak. Kasama siya, ako'y naway may panglaging sa si Jesus ang tanging isipin, at siya ay buong katapatang paglingkuran hanggang sa katapusan ng aking buhay. O kinasisindakan ng mga demonyo, kabutihan ko'y iangat, protektahan ako laban sa kasamaan, at tulungan ako huwag masaktan ang Diyos sa anumang paraan. O aking espiritual na Ama, aking hinahabilin ang aking sarili sa iyo, sa tapat na kawangis ni Jesus at Maria, inilalagay ko ang aking sarili at lahat ng aking pangangailangan sa iyong pagkalinga at patnubay. Sa iyo, kasunod ni Jesus at Maria, itinatalaga ko ang aking katawan at kaluluwa, kasama ang aking lahat ng paghihirap, ang aking espiritual na paglago, ang aking tahanan at ang lahat kong tahakin at dalahin. Huwag mo akong pabayaan, bagkus ay ako ay iyong kupkupin bilang iyong abang lingkod at anak ng banal na pamilya. Ako iyong lingapin sa tuwina, higit lalo sa oras ng aking kamatayan. Ako iyong damayan at palakasin sa presensya ni Jesus at Maria, at sa pamamagitan mo ay mahabang buhay na magpuri at manampalataya sa banal na Santatlo. Amen. Tuwing Sabado po ay may healing mass at healing liturgy sa ganap ni Kasyam ng umaga. Ang ating pong parokya at pambansang dambana ay naglulungsad na scholar ni Pio para po sa mga nagnanais sa tumulong sa programang ito para sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa may pamisahan o sa opisina ng ating parokya. Ating sasagawa ang blessing of religious articles upang mapanatili ang physical distancing. Hindi na po ikot ang pari upang mawisik ng holy water. Mula sa altar ay dadasalin ang prayer of blessings at ang pagwisik ng holy water. Maraming salamat po. Pakilabas po ng mga bagay, kasangkapan o religious articles na gusto po ninyong pabasbasan. Panalangin. Panginoong Diyos, Ikaw ang simula at bukal lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga kasangkapang ito na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat ng dumulog, magdasal, mag-ingat, at lumapit sa mga kasangkapang ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Amen. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Kayo rin. pong lahat ay pagpalain ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naihandog na. Humayo kayo, mamuhay sa pag-ibig sa Diyos upang makaaksyon ng mabuti. Salamat sa Diyos. Umayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa.